natin. Itong sinasabi ni Tumotorgo. Dapat siguro pag-isipan ng Iglesia ni Cristo ito. Ito to. Dito tayo sa bandang ito. Sa mga mabibiktim, mga masasalanta ng mga kalamidad na ito, yan ang pangunahing pangunahing gawain ng mga relihiyon, mga sekta ng relihiyon, hindi politika. Hindi politika. Kaya lang ano ba talaga? Para saan ba talaga kasi itong rally nilang ito? Ang tawag nila, Rally for Transparency. Ito na. Rally for Transparency. Ano ba ang ibig sabihin ng transparency? May itinatago ang gobyerno. May tinatago ang gobyerno, Sige. Mahuhutan sila may itinatago ang gobyerno. Sige, Ang gobyerno ang nangunguna sa pagtago nito. Kaya magrarally ka para hilingin sa gobyerno na maging transparent ang gobyerno. Di ba? Batay sa kanyang pakahulugan, abogado yan Ang transparency daw yung may tinatago ang gobyerno, tapos hihiling ang taong bayan na ilantad yung mga tinatago. Yun yung kanyang pakahulugan sa transparency tuloy natin. Yan ba ang problema ngayon? Hindi ba transparent ang gobyerno sa ngayon? Sige. Yan ba yung pangunahing issue? Problema ba ang transparency? Unang-una, Yan. unang-una, si Marcos pa nga ang nagsimula ng anong ito Si Marcos ang nagpasimula ng pagpapaimbestiga. Si Marcos ang nagsimula sa pagpapaimbestiga nito. So mukhang hindi rally for transparency. Rally for transparency. Mukhang ang kailangan pa nga, rally for justice and accountability. Di ba? Rally for justice and accountability. Anyway, wala tayong, huwag na nating kialaman kung anong tawag nila sa rally nila. Huwag na raw pakialaman, pinakailaman mo na nga. Ang bihira ka naman, attorney, nanloloko ka na lang, hindi mo pa ginagalingan ang katwiran niya, si Marcos Parawang nauna, si Pangulong Marcos Pangarawang naunang magpaimbestiga tungkol dito sa nangyayaring anomalya sa flood control. Ang tanong ko naman dito kay attorney, may napanagot na ba? Bakit hirap na hirap ang gobyerno ngayon magpapanagot? Kung talagang transparent, 'di ba? Kasi sabi mo ang transparency yun yung paglalantad ng mga tinatago. Bakit yung mga tinuro ng mga nag-witness itinatago nyo? Bakit yung mga ikinanta ng mga congressman, ng mga tumistigong contractors, bakit hanggang ngayon hindi nyo mapapanagot? Hindi maimbitahan? Attorney, ang transparency, hindi lang basta paglalantad yan ng tinatago. May tinatawag na negative transparency o problematic transparency. Pangangaralan na kita Yung problematic transparency na yan, ang isa dyan sa mga dahilan, kaya problematic yan, kasi nagiging selective. Sa makatuwid, kahit na maglantad ka ng maglantad ng ibang tinatago mo, kung hindi namang buong buo, yung itinatago mo, problemado. Problematic ang transparency na tinatawag. At dyan sa transparency na yan po ay isang prinsipyo ng pagiging honest, ng pagiging totoo sa madla. Kasi nga, ang pinaka-layunin ng transparency ay maibulgar kung ano yung katotohanan. Kung ang nakikita ng taong bayan ngayon, na bagaman katotohanan ding mapapanagot yung mga contractors at DPW officials, pero kung sila yung ituturong most guilty, yun ba ang katotohanan na dapat ilantad? O meron pang mastermind at malalaking isda na dapat malantad na yun ang problema ngayon ng gobyerno sa pag-iimbestiga? Kaya humihiling ng transparency. Yung transparency kasi na pinapanindigan mo, attorney, problematic transparency ang tawag doon. Hindi porke nanawagan na ng pag-iimbestiga, may transparency na. Abogado ka pa man din. Hindi mo alam yan? Ang bihira. Kung alam mo man, bakit hindi ka nagiging transparent sa mga viewers mo? Sa makatuwid, ikaw rin ang pinagmumulan ng problematic transparency. Di po ba? O ngayon, sasabihin mo, dapat rally for justice and accountability. Nakalimutan mo atang may termino doon na for a better democracy. Yan ang kulang sa iyo Puro kasatsat, puro kabanat sa relihiyon na binabanatan mo, hindi mo naman tinitignan ano ba side nila.
para naman maging balanse ako, para naman maging patas ako, para naman hindi ako mapahiya, para naman hindi ako mabutasan. Ngaw-ngaw ka kasi ng ngaw-ngaw. Puro ka kasi malisyosong konteksto, kalalaki mo pa namang tao, ganyan ang pag-uugali mo. Nako bumababa ang kredibilidad mo bilang abogado kapag kaganyan. Pero yun na nga. Ang mas kailangan ng bayan ngayon ay karungan, hustisya, pagpapanagot. Pagpapanagot. Hindi naman transparency ang pangunahing problema dito sa korupsyon na to. Ikaw siguro. Ang pangunahing dito ay hustisya at pananagutan. Justice and accountability. Nasa panawagan din ng INC. Hindi natin alam anong transparency. Parang ang daming duda ni Marcoleta. Baka ito yung context nun. Rally for transparency. Alam naman natin si Marcoleta, Iglesia ni Cristo yan. Tignan nyo ang mga pananaw ni Marcoleta, parang yan din yung pananaw ng Iglesia ni Cristo eh. May programa pa siya doon sa Net25, yung saganang mamamayan. Tapos yung dalawa niyang alalay, sang-ayon lang naman ang sang-ayon sa kanya. Para daw, hindi niya tiyak kasi ginagamitan niya ng terminong parang ang pananaw ni Marcoleta yun din ang pananaw ng Iglesia ni Cristo. Isipin ninyo sa mga nanonood at naniniwala sa taong yan, hindi niya tiyak ang isang bagay kung yun ba ay katotohanan, pero sinasabi niya sa inyo, ipinapakain niya sa inyo, para bagang yung pagkain, nag-aalinlangan siya, teka baka may lason dito, o teka parang wala, tas ipapakain sa'yo, papayag ka, ganun ang pinaniniwalaan mo. Hindi niya tiyak yung isang bagay pero ipapakalat niya sa'yo, ipapakain niya sa'yo, abay mapapahama ka dyan. Di po ba? Ano ang kanyang katwiran? Para bang ang pananaw ni Marcoleta, yun din ang pananaw ng Iglesia ni Cristo. Sa makatuwid ba, attorney? Kung halimbawa, merong isang senador dyan sa Senado, siya ay Katoliko. Kung ano po ba yung pananaw niya ng senador na yun, yun din po ba yung pananaw ng simbahang Katolika? Halimbawa, si Senator Bato de la Rosa, hindi ko tiyak kung Katoliko ba yan, si Senator Bato, o anumang relihiyon, si Senator Bato. Siya po ay nagsusulong ng death penalty. Ibig bang sabihin, yung relihiyon niya ay sumasang-ayon din sa death penalty? Yun na rin ang pananaw niya. Kaya maling katwiran yung ganong konklusyon, mga kababayan. Yun ay pangtangang konklusyon. Pangtangang katwiran yung ganon. Hindi ko naman sinasabing tanga si attorney Wala akong sinasabing ganon. Ang problema, nasabi ko na. Anyway, kaya nga hindi natin alam para saan yung transparency. Ay transparent na nga. Ang ginagawa na nga ng gobyerno, gusto rin ng gobyerno maging transparent. Linalabas na nga. Naks naman. Ang kailangan hindi transparency, ang kailangan ay justisya at pananagutan. Ibig sabihin, sa grabing korupsyon, katiwalian na nangyaring ito, kailangan ng bayan katarungan. Tingnan nyo yung pagbaha sa Cebu. Ano ang sigaw ng mamamayan ng Cebu? Katarungan. Ang lahat ng nangyayari niyan sa kanila, ang nangyari na yan sa Bulacan, lahat yan kawalang katarungan, kawalang pananagutan. Anyway, ano ba talaga kasi ang agenda ng Iglesia ni Cristo? Ako lang Kailan ba huling nagrally ang Iglesia ni Cristo? Ito na. Diba nung January 13 yata yun Yung pinagmamalaki nilang milyon na rally sa Luneta. Ano ang issue nila doon? Ang issue nila doon, rally for peace daw. Kasi magulo na raw ang bansa. Pero ang issue noon ay impeachment ni Sara. Gusto nilang pigilan yung impeachment kay Sara. Gusto nilang pigilan noon. January 13 yun. Gusto nila na ang mga leader daw ng bansa ay magkaisa, di ibig sabihin, ay ang tingin kasi nila noon, yung ginagawang impeachment kay Sara, yung isinusulong na impeachment kay Sara, ay mapanghati. Hindi ba? Di ba nung isinulong yung impeachment na yan, galit na galit ang mga taga-suporta ng Vice Presidente? Ipapalabas mo sa amin na walang pagkakabahabagi doon sa impeachment na yon? Pero naman talaga kasi nga nagbabangayan na sila. Pero mali yung katwiran mo na kaya nagrally ang Iglesia ni Cristo noong January 13 para bagang suportahan si Duterte, ang Vice Presidente. Hindi. Sumang-ayon ng Iglesia ni Cristo sa paninindigan ng Pangulo na against siya sa impeachment. Kasi nga, magkakaroon ng division Magkakaroon ng pagkakabahabahagi Kaya nga sa panahon na ito, ang daming taong galit na galit sa Presidente dahil doon sa
nangyaring bangayan nila ng Vice Presidente. Oh. Ikaw ba talaga, attorney, sumusubaybay sa mga pangyayari sa Pilipinas at sa gobyerno nitong mga nagdaang taon? O baka naman, pumupulot ka lang ng impormasyon, pinagtatagpi-tagpi mo, tapos yun na yung pinapakain mo sa mga audience mo. Pambihirang abogado ito. Sa bansa. So ang panawagan daw nila noon, yung rally na yon ay Rally for Peace. Rally for Peace. Yun ang sabi ng iglesia. Yung January 13 yon. Pero hindi naman nagtagumpay yun. Nako? Kung gusto talagang gawin ng iglesia ni Cristo noon, nagpakita sila ng pwersa. Ilan yung pwersa nila? Sabi nila 1.8 million daw yung nagrally sa Luneta. Ayan. Nang January 18, nagrally naman kami sa Bunyog. Yung mga vloggers, January 18. Ano naman yon? Para sa impeachment ni Sara. Okay, January 18, January 13, nagrally ang iglesia. Ang rally nila, pigilan yung impeachment ni Sara. 1.8 million daw sila sa Luneta. Kami sa Bunyog at saka mga vlogger sa EDSA, ano lang kami? Siguro 1,000 lang yun. Pero ang panawagan namin, impeachment ni Sara. Yan. Sino ang nagtagumpay? Kami. Bakit? Nagtagumpay tayo. Napa-impeach si Sara, na isulong ang impeachment sa Kamara. Kaya lang pinatay sa Senado. Ayun. 'Di ba? Ang tinding mangmaliit sa Iglesia ni Cristo na para bagang nakikipag-contest sa kanyang Iglesia ni Cristo. Ang tanong, attorney, sino ka ba? Sino ka ba? Kaya mag-exist ka, kaya hindi ang Iglesia ni Cristo existido, talagang nagtatagumpay, ikaw. Pagka ang Iglesia ni Cristo nagtatagumpay, kahit na ikaw ay talagang sukdulang bumagsak yung channel mo, ang Iglesia ni Cristo magtatagumpay pa rin eh. Kaya hindi para makipag-contest sa'yo, ikaw lang yung dilulu, kumbaga delusional, na akala mo nakikipag-contest sa'yo. Tapos ang pinalabas niya pa, mga kababayan, nabigo sila. Hindi sila nagtagumpay, kami ang nanalo. Bakit daw? Kasi naisulong namin sa Kamara yung impeachment. May paano mo matatawag na pagtatagumpay yon? Kung pinatay nga sa Senado, galing na rin sa bibig mo. At tunay na pagtatagumpay kung talagang naituloy yung gusto mo, yung panawagan mo na ma-impeach. Kaso hindi na-impeach eh. Tapos ang pagmamalaki mo, yung sabihin na nating small achievements nyo yun, small wins, syempre, tsaga-tsaga ka na kahit small wins, di ba? Naisulong sa Kamara yung impeachment, tagumpay mo na yon. Ang tanong, yun bang pagsusulong mo o pagsusulong ng Kamara ng impeachment dahil sa panawagan mo? Hindi. Nagkataon lang na yung mga congressman talagang pinagkakaisang i-impeach ang vice presidente. Di ba nagkaroon nga ng issue dyan na kung sino man ang hindi anya pipirma sa impeachment, hindi makakatanggap ng ayuda kay former speaker. Sa makatuwid, hindi ka nagtagumpay. Sadyang yung ayaw mong vice presidente, ayaw din ng Congress, ng House of Representatives. Nagkataon lang na pareho yung ayaw. Hindi pagtatagumpay yon. Para kang langaw na nakasakay sa kalabaw na akala mo kalabaw ka na rin. Mukha mo lang kalabaw. Hindi, sorry. Mali. Stick lang tayo sa argument. Adom na yon. Tuloy. Pinatay ng Korte Suprema. Yun lang ang naging problema. Pero ang ibig kong sabihin, yung rally na yun noong January, political na naman yun, Ako? Political yung rally nila na yun. Ngayon, political na naman to. Political na naman ito eh. Ano bang context ng rally nila? Ang rally nilang gagawin, sumusulong ang investigasyon, marami nang tinatama ang mga senador. Ilan na ang nabanggit na senador? Si Escudero, si Joel Villanueva, at saka si Jingo Estrada. Si Revilla nabanggit na rin. Marami pang susunod. At lumalalim na ang investigasyon, Duterte na naman ang sunod na iimbestigahan. Pinapaimbestigahan na yung flood control ni Pulong. Pinapaimbestigahan na ang Dolomite iimbestigahan na ang Dolomite sa Manila Bay. Tapos yung mga proyekto ng flood control sa Davao, binisita na rin ng ICI. So nakikita ngayon nila Marcoleta, ng mga DDS, na ang target na ngayon, papunta na sa mga Duterte. At sinabi naman ni Marcoleta, ayaw niya daw nung ganon. Kasi kapag Duterte na daw ang inimbestigahan, sabi ni Marcoleta, diversion and deflection na daw yan. So, sa madaling sabi, nagrarally sila ngayon, hindi naman para mapanagot ang dapat managot.
Kung tayo nag-organize ng rally sa November 30, mapanagot ang lahat ng sangkot. Hindi ganun ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Parang ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, parang pressure sa gobyerno, itigil nyo na yan. Itigil nyo na yan. Ang dami nyo nang tinatamaan. Parang ganun So mukhang kabaliktaran itong rally na to. Kung ang hiling ng mamamayan ay justice at accountability, parang ito ay counter. O, di ba? Napakakapal ng mukhang magsabi na ang gusto raw ng Iglesia ni Cristo ay itigil ng investigasyon. Kung alam mo lang, Tumotorgo, na naglabas po ng official statement ng INC mula sa tagapamahalang Pangkalatan, kapatid ni Eduardo Manalo. Anong sabi ng ka-Eduardo doon? Sana wag nang ilihim ang pag-iimbestiga ng ICI. At kinwestiyon pa nga ng INC, bakit sa hindi malamang dahilan titigil ang Senado sa pag-iimbestiga? Ang may gustong tumigil, Tumotorgo, yung mga politikong sinusuportan at hinihimudan mo sa paa, si Lacson pati si Ping, na dinedelay ang investigasyon. O ano nangyari ngayon? Alam mo, sa mga Duterte walang problema Kung talagang may nakita ang gobyerno dyan na pagkakamali nila, di talagang dapat may ebidensya. Iproseso, walang problema, walang say ang INC dyan. Kumbaga, pwede ko mapatunayan, edi sila napahala dyan. Anong pakialam namin? Kumbaga ganun Pero Tumotorgo, ang issue ngayon, hindi lang sa INC Huwag niyong gagamitin ng mga Duterte para ilihis ang investigasyon kasi meron talagang pinaka-mastermind yung flood control projects na yan. Ang problema kasi sa gobyerno ngayon, ang pinipilit pa rin maging mastermind mga Duterte. Kahit alam na ng napakaraming Pilipino na hindi naman talaga. Alam na ng mga Pilipino kung sino talaga ang pinaka-mastermind dyan. Sadyang pinagtatakpan lang nung mga politiko, Tumotorgo, na mismong pinagtatakpan, pinoprotektahan, pinangangatwiranan mo at ipinagtatanggol mo rin. Ikaw tong malisyoso, kalalaki mong tao, kung ano-anong ginagawa mong pasikot-sikot, pinagtatagpi-tagpi mo ang sitwasyon, inililigaw mo ang marami sa mga kababayan natin. Pero mas marami sa mga kababayan natin, pinagtatawanan ka na lang bilang abogado dahil naturingan kang profesional, yung pagiging profesional mo hindi mo magamit-gamit. Naturingan kang nakapagtapos ng abogasya pero para kang tambay sa kanto na nakikipagchismisan lang at pinapasa-pasa lang sa iba yung kanyang nasagap na impormasyon na pinagtagpi-tagpi niya lang. Sayang ang pinag-aralan mo kapag kaganyan. Sayang! Di po ba? Mga kababayan, hindi dito natatapos yung pagbanat natin at pakikipagkatwiranan natin sa mga ganitong uri ng vlogger at mga trolls na pilit binibigyan ng malisyosong konteksto, ibang kulay, itong isasagawang kilusan ng Iglesia ni Cristo. Hindi nakakabuti ang katulad nito Imbis na makipagkaisa na lang, dahil yun naman talaga, transparency, accountability ang sinisigaw ng taong bayan, sinisigaw rin ng INC, talagang sinisiraan.